Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kanina napabalita na nagre-request daw si inirereklamo na daw ni Jinggoy, nagpaabot na daw kay Junvic. Kwento ni Junvic Rimulya ito mga kabunyog. Ang sabi ni Junvic Rimulya, nang nakausap niya daw si Jinggoy tungkol sa pag-surrender o kaya pag-aresto sa kanya, ipinaabot daw ni Jinggoy yung problema niya na yung kanya daw tuhod, yung kanyang knee, kailangan daw ng surgery, operation. Kailangan daw operahan ang kanyang knee kasi kumbaga knee replacement, kailangan ng surgery. Yun daw yung pinaabot ni kasi nung kinausap ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, ang sabi daw ni Jinggoy, pag-iisipan niya daw yung option na binigay ni Junvic kung susurrender o magpapaaresto. Pero ang isa daw kasi sa problema niya, ang main problem niya daw yung kanyang tuhod. Formal ng kinasuhan sa Sandigan Bayan kahapon si Senator Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH ng plunder at 2 counts ng graft dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback sa infrastructure projects at pagkakasangkot sa umano'y illegal na budget insertions. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakausap na niya ang mambabatas patungkol sa mga pupwedeng mangyari oras na makitaan ng Sandigan Bayan ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga respondent. Ayon sa kalihim, maaaring sumuko na lamang sa Estrada o harapin ng pag-aresto ng mga otoridad laban sa kanya. Ayon umano kay Estrada, kailangan itong sumailalim sa knee replacement surgery. Payo ng kalihim sa mambabatas, nasa Sandigan Bayan ang desisyon patungkol dito. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko hindi naman namin hindi namin it's beyond our jurisdiction. So sa Sandigan na lang siya magpapaliwanag. So wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest. Hindi ako tumawag sa kanya. Ako yung tumawag sa kanya. Maybe at around 4 p.m. yesterday. Ano pong desisyon niya? Wala siyang desisyon. Salamat lang. Pag-iisipan niya lang daw lahat. For assurance na no VIP treatment. Well, as usual, nakita niyo naman unang inaresto namin. Lahat sila doon sa BGNP. Walang special treatment doon. Walang aircon. Same treatment as anyone. Apparently, dun sa hinihiling niya, he wants a hospital arrest. Hindi. Ang kakuruin ko lang, ang concern niya yung tuhod niya. So, it's up to the Sandigan's appreciation kung bibigay sa kanya yung ganun. Well, I think most probably surrender. Surrender yan. At after the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. If it's going to be surrender, ano niyo pa po ba siya? I-handcuffs? We will do according to procedure. So, Which is what? We will process him in, if he surrenders in wherever he surrenders, we will process him, take his picture, medical, take all his records, and then we will certify him fit for trial, and then papadala siya sa Sandigan to be surrendered to the proper judicial authorities. So you will wait for his surrender? No, not necessarily. As soon as the warrant comes out, Most likely surrender. most likely, whatever comes first, if he surrenders or we arrest, we will do whatever is necessary. Wow! Nagsisimula na naman tong mga alam niyo pag mga naaaresto ng mga ito, naalala niyo si Gloria noon. Nang inaaresto si Gloria noon, neck brace naman. Magpapa-opera naman sa abroad dahil dun sa paano daw sa kanya. Kaya mayroong neck brace noon si Gloria. Tapos si Juan Ponce Enrile noon, naka na rin, naka wheelchair. Ganun din si Erap noon. Naka wheelchair din. Problema kasi kapag mga ganyan na aarestuhin na, bigla nang bigla nang may mga sakit. Samantalang si Jinggoy doon sa mga kainitan ng mga gitgitan sa Senado, di ba? Sumasama siya doon kila Cayetano o sumasama siya kila Joel Villanueva, sila yung grupo nila. Joel Villanueva, Marcoleta,
O, tapos ngayon naaarestuhin na bigla nang may mga sakit. Hmm? Mukhang parang pinapauna na dito sa atin na ang magiging strategy ni Jinggoy ay kapag naaresto, hihiling sa Sandigan Bayan na payagan siyang maoperahan ang kanyang tuhod. Ha? Anyway, ah, kasi yun daw ang sabi ni Jinggoy sa kanya. Sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, pinaabot daw ni Jinggoy sa kanya na kailangan niyang maoperahan ang kanyang tuhod. Kaya lang ang sabi naman ni SILG Junvic Rimulya, wala daw siyang kapangyarihan tungkol sa issue sa bagay na yan. Oo nga naman. Ang trabaho lang naman ng PNP, arestuhin siya. Pagkatapos niyang maaresto, ipipresent siya niyan sa korte. Tapos yung korte na ang may jurisdiction kay Jinggoy. Once na maaresto yan, dalhin sa korte, ang jurisdiction kay Jinggoy, korte na. Ibig sabihin, kung magpapagamot siya, magpapaopera, magpapaalam siya niyan sa korte. Ha? Ha? Ah, Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung pero parang nakikinikinita na natin na yun yung magiging strategy ni Jinggoy na pag naaresto siya, ah, i-raise niyang issue, magpapaopera siya ng kanyang tuhod. Ha? Anyway, sabi nga ni Junvic, nasa korte na yan. Wala siyang kapangyarihang pagbigyan yun. Kasi ang trabaho nila lang naman sa DILG at sa PNP, arestuhin eh. Ang reklamo ni Jinggoy sa pamamagitan ng kanyang abogado, una, ang sinasabi ni Jinggoy, hindi daw siya nabigyan ng due process. Kasi mayroon daw silang mga ebidensya na nilabas hindi kinonsider ng Department of Justice at ng Ombudsman. Ang isang partikular na tinutukoy ni Jinggoy, yung certification ng isang opisina sa Senado. Kumuha kasi siya ng certification galing sa isang opisina sa Senado. Ang certification na yun ay nawala siyang insertions. Pinapatutuhanan umano ng nasabing opisina na wala namang insertion si Jinggoy Estrada sa 2025 budget. So yun ang pinaka-depensa ni Jinggoy. Ang sabi ni Jinggoy, bakit natuloy pa rin yung kaso ko? Samantalang mayroon naman akong certification na wala akong insertion sa 2025 budget. Nag-certify daw ang opisina ng Senado eh. Anyway, mas matibay kasi yung mga testimonya ng mga tao na nagturo sa kanya. Halimbawa, si dating DPWH Undersecretary Bernardo, yun, matindi yun. Ang testimonya nun talagang napakalinaw, talagang tinuturo siya. Ganon din si dating DPWH First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, tinuturo din talaga siya. At saka yung NCR District Engineer si Opulencia. Kaya sa pagitan ng sinasabi ni Jinggoy na certification ng isang opisina ng Senado na wala daw siyang insertions at saka yung mga testimonya ng mga state witnesses, si Bernardo, si Alcantara, si Opulencia, ay mas kinonsider ng ombudsman, mas kinonsider ng DOJ yung mga testimonya nila. Ngayon, nasa sa kanya na yan na i-present yung kanyang depensa na yan sa korte, sa Sandigan Bayan. Kaya ano na yan, kumbaga okay, karapatan niya naman na sabihin yung depensa na yan, pero mas doon na lang niya yan ilabas doon sa pagdinig na ng trial ng Sandigan Bayan. Doon na yan makukonsider. Lahat naman ng depensa niya para ma-acquit siya, dapat niyang ilabas. Ay kasi ngayon, kung ang sinasabi niya, mayroon siyang ebidensya na hindi daw na-consider ng DOJ at ng Ombudsman, ay di doon niya i-present sa korte. Doon niya i-present sa korte, gano'n naman yan. Pero, yung sinasabi kasi ng kampo ni Jinggoy na na-deny sila ng due process, sa totoo lang, wala namang due process na na-deny doon. Ang haba-haba na ng prosesong pinagdaanan niya. Ang haba-haba na ng prosesong pinagdaanan. 'Di ba? Sa totoo nga lang, napapahiya na si Ombudsman Boying Rimulya diyan. Bakit? Ay noon kasi ang sabi nila, by December,
magpapasko na sila sa kulungan. Hindi naman nangyari yun. Pagkatapos umabot na yung January, February, March, April, o wala ring nangyari. O ngayong May na nitong patapos na ang May, saka lang nakasuhan si Jinggoy. So, anong ibig sabihin? No? Ibig sabihin, dumaan sa mahabang prosesong legal yan. Ang daming pinagdaanan yan. Nagsagawa muna ng investigation ang Senate Blue Ribbon. Oh, di ba? Nagsagawa muna ng investigation. Tapos nag-investigate din yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Another na naman na investigation yon. Nag-investigate din ng NBI. Binisita yung mga proyekto sa Bulacan. Pagkatapos, nag-preliminary investigation ng DOJ. Pagkatapos, ni-review na naman ng Ombudsman. Yung pagkababa na yan na proseso na pinagdaanan. Masasabi mo pa ba yun na walang due process? Di ba? Ha? Masasabi mo ba yun na walang due process? Sos naman. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang haba na ng prosesong pinagdaanan ng kaso na yan. Mali na sabihin na walang due process yan. Ha? Lahat ng due process binigay na kay Jinggoy at sa iba pa. Kaya mali na sabihin yan, na walang due process. Sa totoo lang, sa tingin ko kayo sa tingin nyo, mga kabunyog. So, yan po. So, abangan natin itong mga nangyayaring ito. Lagi ko kayong i-update. Lagi nyong abangan ang aking mga talakayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.